Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng unang tapatan ng Golden State Warriors at ng Dallas Mavericks at ng Splash Brothers ngayong season ay naging instant classic. Nakuha nga ng Warriors ang 120-117 win. Clutch baskets kay Curry at Klay. Big defensive stops kay Draymond Green at talagang kandidato nga ito para sa Game of the Year. Ang Warriors ay natapos sa game na ito sa 12 straight points si Stephen Curry. At sa post-game interview nang matanong si Curry tungkol sa pagshimi ni Klay Thompson, ayon nga sa two-time MVP ay he knows better than that. Alam nga daw ni Klay na ginaganahan siya sa mga ganitong bagay. Mukhang sa oras na ito nagseryoso si Curry at ito nga naging malaking pagkakamali ni Klay Thompson. Tila ba ginising niya natutulog na leyon o kumbaga nahulog siya sa kanyang sariling patibong. May kasabihan nga tayo na don't poke the bear at ginawa pa din ito ni Klay Thompson na sa palagay ni Curry ay dapat alam na ni Klay na wag itong gagawin sa kanya. At ang resulta nga nito ay nagtapos ng two-time MVP Stephen Curry na may season high 37 points, 6 rebounds and 9 assists on 14 of 27 shooting sa field. Dahilan sa kanilang unang panalo sa NBA Cup, ang Warriors ay umabante na sa record ng 9 wins and 2 losses. Muling triple tie ang Warriors, OKC at Suns para sa top spot ng Western Conference, habang si Klay at ang Mavs naman ay bumagsak na ang record sa 5 wins and 6 losses. Disappointing start nga para sa isang team na galing pa lamang sa NBA Finals last season at inaasahan na lalakas dahil sa pagdagdag ng ilang pieces. Ang Mavs sa ngayon ay nasa labas ng top 10 ng Western Conference. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New Orleans Pelicans. Ang team na ito ay inaasahan bilang isang playoff contender tuwing healthy sila. Ganun pa man ay yun nga ang problema, tuwing healthy sila. Ngayon nga ay 5 sa kanilang 6 best players ay injured. Si DeJounte Murray ay nagtamo ng fractured hand at out ito ng 2 buwan. Si Herb Jones ay nagtamo din mga kaibigan ng injury, out din ito ng 3 linggo. Si Zion Williamson ay expected na mawawala ng 4 hanggang 6 na linggo o possibly higit pa dyan dahil sa kanyang injury history. Si CJ McCollum ay out din nga ng 3 linggo o kaya naman ng 1 buwan. At kanina naman ay inanunsyo na out na din si Jose Alvarado ng at least 6 weeks dahil sa hamstring injury. Multiple weeks din na out si Jordan Hawkins at nasa minutes restriction pa si Trey Murphy. Ang tanging healthy na player na kasali sa kanilang 9-man rotation ay si Brandon Ingram na may expiring contract. At pwedeng pumabor nga ito kay Ingram mga kaibigan. Pwede nga niyang gamitin ang pagkakataon na ito upang ipaangat ang kanyang mga stats bago siya pumasok sa free agency with the hopes na magresulta ito sa max contract. Ganun pa man kung ang makapasok nga sa playoffs ang goal nila ay magiging mahirap ito. Lalo na at nasa Western Conference nga sila mga kaibigan kung saan halos lahat talaga ng team ay contender at mahirap kapag napag-iwanan ka na early in the season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?